nga pala si Joven Alaso from Christ Commission Fellowship. By the way, andito kami, it's not a religion, kundi awareness para sa inyong lahat. Okay, let me tell my story. Okay. Lumaki akong Kristiyano dahil sa aking ina at kinalakihan ko ng pagdalo sa Sunday School mula pagkabata hanggang sa aking paglaki. At naging aktibo ako sa church namin at umaattend ng mga youth camp. Pero sa likod nito, hindi nakikita sa akin ang pagiging Kristiyano sa labas, lalo na sa mga kaklase ko. Nakasama pa. At isa pa, hindi pa Kristiyano ang aking tatay sa panahong iyon. Kaya lahat ng bisyo ng aking tatay, pag-iinom, paninanggarilyo at pananakit, lalo na sa aking nanay, ay naranasan ko. Kaya't ang pagmamahal ng isang tatay ay hindi ko naranasan, kaya't palaging may kulang sa aking sarili ang pagmamahal ng isang tatay. Kaya madalas akong tuksuhin ng mga kaklase ko na bakla at hindi ko matanggap sa sarili ko na bading ako, at dahil sa takot sa aking tatay na pag nalaman niya, sasaktan ako at palalayasin. Sa paglipas po ng panahon at dahil sa pagtatyaga at panalangin ng aking ina, binago ng Diyos ang aking tatay paunti-unti, at siya na mismo nagsabi at nais niyang magkaroon ng Bible study sa aming bahay. Dahil doon, unti-unting binago ng Diyos ang tatay ko at nawala lahat ng kanyang bisyo sa paglipas ng panahon. Ngunit may kulang sa aking sarili na hindi ko maunawaan bakit ako nagkakaroon ng attraction sa kapwa ko lalaki. Pagkatapos ko mag-high school, lumuwas ako ng Manila para mag-aral ng kolehiyo. Ngunit hindi ko natapos ang aking pag-aaral dahil sa barkada. Nagtrabaho na lang ako sa mga mall at nagsimula ang impluwensya ng mga alak, barkada, gimmick dito, gimmick doon. At doon ko unang naranasan ang pakipagtalik ko sa kapalalaki at ulit-ulit ko nang ginagawa dahil doon ako nagiging masaya. Ngunit naging callboy din ako habang may live-in girlfriend ako, halos 2 taon kami magkasama. Ang hindi alam ng girlfriend ko sa tuwing hindi kami magkasama ay kapwa ko lalaki katalik ko, at doon ako nagiging masaya. Kung saan, hinahanap-hanap ko ang sex sa kapwa ko lalaki. Ngunit hindi nagtagal ang aming relasyon ng girlfriend ko at naghiwalay kami, ako naman ay nagpatuloy sa kadiliman. June 2016, may napansin akong mga rashes sa balat ko na tumubo at hinayaan ko na lang ito at nawala din. September 2016, doon nagsimula ang pananakit ng katawan ko, sipon, ubo, lagnat at ulit-ulit araw-gabi na hindi siya gumagaling. Doon nagsimula na tanungin ko ang Diyos, bakit Lord? Anong nangyayari sa akin? January 2017, nagdesisyon ako magpatingin sa klinik para malaman ko kung ano ang naging sakit ko. Bagamat hindi ito nabigyan ng solusyon para ako ay gumaling. 5 beses akong pabalik-balik sa klinik, ngunit lahat ng gamot na nireseta sa akin ay walang epekto. At doon na ako kinausap ng aking pinsan tungkol sa sakit ko. Kinompronta niya ako bakit hindi ako gumagaling. Hindi kaya meron akong HIV? Pagkarinig ko tungkol about sa salitang HIV, doon tumulo ang luha ko. Natakot na pag nalaman ng pamilya ko, lalo ng tatay ko, ay hindi ako tatanggapin. March 2017, nagdesisyon na ako magpakuha ng dugo sa tulong ng aking pinsan at dinala niya ako sa isang hospital para magpa-test, at doon lumabas positibo ako sa Human Immunodeficiency Virus or HIV na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas. Natakot akong itakwil ng aking pamilya, ngunit napakabuti ng Diyos dahil ang aking pinsan ang unang nagbigay ng comfort sa akin. Sinabi ng pinsan ko na huwag akong matakot at andyan ang Panginoon. Hindi nagtapos ang kwento ng aking buhay dahil gusto ko nang magpakamatay noon. Pero lumaban ako sa bawat araw na ibinigay ng Diyos sa kabila ng lahat ng sakit. Nanatili akong buo dahil sa pagmamahal ng Diyos at ng aking pamilya. Sa bawat pagising ko sa ward ay unti-unting kinukuha ng Diyos ang mga kasamahan ko sa hospital. Pero napakabuti ng Diyos sa buhay ko at binigyan ako ng pangalawang buhay para mabuhay. Kahit wala pang lunas ang HIV and AIDS, nagbago ang aking pananaw sa buhay at patuloy nagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Ang Diyos ang dakilang manggagamot, sa Kanya ko nilagak ang lahat ng aking pag-asa. Sa wakas, natutunan kong tanggapin ang aking sarili at pinatawad ang Diyos.
tinanggap din ako ng aking pamilya, lalo ng aking tatay na unang yumakap sa akin at sinabing mahal niya ako. Sa ngayon, naglilingkod ako sa CCF Living Free Ministry, Volunteer School Missionary upang ibahagi ang Ebanghelyo at magbigay ng kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. Kaya't sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. Patuloy akong humihingi sa inyo ng mga dasal sa aking patuloy na paglakad kasama ang Diyos at upang tustusan ang aking mga pangailangan. Muli ako si Joven Alaso, isang may HIV na ngayon ay natagpuan ang Diyos sa lahat sa kanyang papuri.